So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan, tapos mamadaliin kami ngayon. Papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara, at gagawin ko yan. Magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Mga kabayan, muling nanindigan si SP Escudero na hindi siya makikinig o magpapa-impluensya at lalong hindi siya magpapa-apekto sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, partikular sa mga kongresman at senador na lumalapit at hinihikayat siya na umpisahan na ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Aniya, susundin lamang nila kung ano ang tama at dapat. Iginiit din Escudero na hindi pa maituturing na clamor ang ilang liham na natatanggap niya at ilang petisyon kaugnay sa impeachment. Dahil dito, bumilta siya sa isang kongresman na si Bayan Muna Chairperson Nericol Minares. Sabi ni Escudero, walang karapatan ang Kongreso na madaliin ang Senado at diktahan sila kaugnay sa agarang pag-usad ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. Muling nilinaw ng mambabatas na walang mangyayaring paglilitis habang nakarises ang Kongreso dahil malinaw ito sa kanilang rules. Sa kabila ito ng mga panawagan kung saan sumulat pa sa kanya sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Bayan Muna Chairperson Nericol Minares para sa agarang pagsasagawa ng paglilitis. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sa ginawang press con kahapon ni SP Escudero, tila pinatutsadahan niya ang ginawang pagsulat sa kanya ng kapwa niya senador na si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ayon kay Escudero, dapat maunawaan ni Pimentel na hindi siya pwedeng pagbigyan sa kanyang hiling dahil illegal na mag-convene ang Senado dahil wala silang sesyon. Forthwith, within the bounds of law, illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan, tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman manggaling sa kampo niya. Na ika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case. Samantala, ipinauubayan naman Escudero sa Solicitor General kung anuman ang magiging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon ng isang abogado na utusan at madaliin ang Senado para agarang maumpisahan na ang trial dito kay VP Sara Duterte. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. Sa kaugnay na balita, naniniwala ang ilang kongresista na hindi kakatigan ng Korte Suprema at ibabasura lang nito
ang petisyon ng mga abogado sa pangunguna ni Atty. Israelito Torion na bawiin na ng korte ang impeachment complaint laban dito kay BP Sara dahil di umano ay depektibo ito at walang bisa. Ayon kay Congresswoman Luistro, naniniwala siyang i-dismiss ng korte ang petisyon ni Torion dahil wala itong batayan. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints, ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, dapat na bang pakinggan ni Escudero ang petisyon ng mga kapwa niya mababatas na umpisahan na ng Senado ang impeachment trial dito kay BP Sara Duterte kahit nakaresist pa ang Senado? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sir, does it mean the trial is imminent or are you sticking to the original pronouncement na it will be after the SONA? Wala namang magaganap dahil recess. Ulitin ko, ano man ang sinasabi ni Numan, hanggat walang sesyon at hindi na-convene ang may sesyon, walang trial na pwede maganap habang kami naka-recess. Klaro at maliwanag sa rules namin yun. Sir, meron ding inihaing petition kahapon yung Davao City Councilors and kanina mismo si Vice President Sara Duterte nag-file din ng petition sa Supreme Court. I think yung kay VP sa petition for certiorari. What do you make of all these petitions? Marahil providential na hindi kami natuloy sa trial dahil nag-recess kami para lahat ng mga bagay na ito ay maidulog na sa Korte Suprema, mapagpasahan na ng Korte Suprema para wala nang pipigil o antala pa sa trial ng Senado na mga ganitong uri ng teknikalidad o issue na maaaring i-bring up ng nasasakdal na si VP Sara. So may sapat na panahon ang Korte Suprema para resolbahan at sagutin ang lahat ng mga isyong ito bago pa man mag-convene ang impeachment court. Sir, you're assuming that there will be a ruling before June 2. But what if there's no ruling by June 2 or by CND? Again, the Senate will perform its duty and function under the Constitution unless there is a TRO, a temporary restraining order or a preliminary injunction issued by the Supreme Court. Absent that, we will continue with our duty regardless of the pendency of any case thus filed as of now or that may be filed in the future. Sir, may last question bago ko ipasa sa iba. Meron in the past na mga nagpapa-inhibit sa mga senador. Kapag ka ba meron nag-inhibit, does it make securing a conviction easier? Meaning, bababa yung threshold ng 2/3? Hindi. Ang inhibition ay voluntary sa parte ng sinumang impeachment judge. Nasa sa kanya yon. Hindi pwedeng pagbotohan ng impeachment court yan. Na majority wins, may inhibit ang isang impeachment judge. Hindi ganun yun. Voluntaryo ang pag-inhibit niya. At kung siya'y mag-inhibit, hindi mababago yung bilang na nakasaad sa saligang batas kaugnay ng 2/3 vote. So essentially, ang pag-inhibit o hindi pagboto, pagsali, ay bilang pabor sa nasasakdal. Dahil ang kinakailangang boto ay 2/3. Mag-inhibit, mag-absent, mag-abstain, bumoto ng no. Pare-pareho lang ang bilang nun. Papabor yun sa nasasakdal dahil ang binibilang to convict are 2/3 yes votes to convict. Sir, Mag-moderate na lang kayo, dali. hello. Sir, ang Korte Suprema doon sa petition for mandamus, may inihahanda na ba ang Senate na sagot? Wala. Comment? Why? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear,
SOLGEN ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. SOLGEN ang tatayong abogado ng Senado ron. So hindi po manggagaling sa Senate yung comment para isubmit sa Korte Suprema? Hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa SOLGEN yun, but only for their information and consideration. It's the SOLGEN that will appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the SOLGEN to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may sasubmit na position paper sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na Si Nery bilang ano? bayan muna? Ah, Position paper ng bayan muna, sir. well, tatanggapin namin yon. I-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, ha? Sila ngayon para madaliin kami, samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali. Kaugnay sa kanilang reklamo mismo. Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, Pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama doon sa kanilang position paper, yung gamitin nyo na lang daw, yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19 Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ng Kongreso bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment. Sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinion para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. next. SP, good morning. Good morning. Nung birthday po ng wife nyo, nagpadala ng love letter sa inyo si Sen Coco regarding dito pa rin sa impeachment. Insisting na yung forthwith, dapat, ibig sabihin yan, immediately mag-convene na yung Senate impeachment court. Nasagot nyo na po ba yung... Hindi sinasabing immediately mag-convene. Wala sa konstitusyon yun. Ang nakalagay, shall proceed with trial forthwith. Pero kay Senator Coco mismo nanggaling, di ba? Nung in-interview niyo siya pag-file ng impeachment, hindi na aabot dahil magsasagutan pa din eh. Magpa-file pa ng answer si VP Sara, magpa-file ng reply ang kabila, ang prosecutors, maaari mag-file ng rejoinder si VP Sara, maaari mag-file ng sir rejoinder ang prosecutor, maaari mag-file ng anumang ad cautela pleading ang magkabilang panig bago kami makapag-set ng pre-trial. Sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa amin, pre-trial shall be set no more than 30 days from the time the issues have been joined and the last pleading has been filed. So, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, plus 30. Ubus na rin eh. Bago magsimula ang trial. Ulitin ko, kaya tinawag na free trial, hindi pa trial yon. Eh di pag trial yun, sinabi na lang sana trial, hindi free. Di ba? Pre-trial pa lang yun.
So hindi naman talaga kakayanin na mag-trial agad-agad tulad ng ginamit niya sa kanyang sulat, di ba? But nevertheless, I respect Senator Pimentel as a lawyer, and I know he's a bar top-notcher, so we will nevertheless refer this matter to the Senate Rules Committee and to the legal team that the Senate is slowly but surely building up in connection with this case para naman matimbang at makonsidera yung kanyang suggestion. Kasi para sa inyo, SP, under your leadership, how do you deal with that word, forthwith, in the Constitution? Forthwith, within the bounds of law. Illegal na mag-convene ako ngayon dahil wala kaming sesyon. Ayokong madaliin dahil nag-relax ang Kamara ng 2 buwan tapos mamadaliin kami ngayon. Pangatlo, bakit iba ang pagtrato ko sa kaso ni VP Sara sa pagtrato ng Senado noon sa mga naunang impeachment? Na nung may recess ang Senado, nag-recess ang Senado. Hindi nag-convene ng recess. Tinuloy nung nakapag-convene na ng may sesyon, tinuloy sa recess, pero hindi nagsimula, inintay matapos ang recess. Baka mamaya may reklamo na naman na manggaling sa kampo niya. Na ika nga, minamadali ito. Kung papakinggan ko yung mga gustong ma-impeach si VP Sara at gagawin ko yan, magre-reklamo naman yung kabila na minamadali talaga ito. Unawain ninyo at uulitin ko. Baliwala sa akin at hindi bali sa akin ang anumang opinyon o suwestyon o pagtulak ng mga partisano, pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Gagawin namin kung anong tingin naming tama at dapat na ayon sa batas at sa konstitusyon nang hindi nagpapa-apekto sa kanila. Sir, will you ask the President to have a special session of Congress? No. I said that already because under the Constitution, I can only ask for that with after consultation with the majority and minority floor leaders and with the consent of the Speaker of the House for urgent legislation. You yourselves already know that impeachment is totally different from legislation or the passing of laws. Thank you, SP. Ma'am Camille, then Ma'am Nympha. Just to add, Hello. the Constitution said, a special session can be convened in case of vacancy in the position of President or Vice President, which includes the possibility of impeachment. But still, the framers did not say that the Senate President can ask for a special session for the purpose of conducting an impeachment trial. That was clearly excluded by the framers of the Constitution, knowing fully well that that situation is possible. So you have to understand, when I'm strictly following the Constitution, it's only for urgent legislation that I can request for a special session. Ma'am Camille. SP, do you foresee a legal challenge if the Senate does not take any action before? Posible po, pero ayoko maghamon at ayoko i-assume. Kung mangyayari man yan, tatayo muli ang Solzen bilang abogado ng Senado. Pero may tanong ako, dun sa mga nagsasabing hindi tatawid ito, anong gusto nilang gawin namin? Pagdating ng June 30, parang grade 3, grade 1, finish or not finish, pass your paper? Tapos man o hindi ang prosecution, tapos man o hindi ang depensa, gusto niyo magbotohan na kami? Tapos man o hindi ang depensa at prosecution, gusto niyo ba i-dismiss na namin to dahil wala na, June 30 na eh. The law, as a principle, frowns upon not completing what has been started. Sa simpleng pananalita, kasabihan ika nga ng matatanda, kung ano ang sinimulan dapat tapusin. Prinsipyo yan sa ilalim ng ating batas na umiiral. Wala mang eksaktong probisyon. Pero kung hindi pa rin kumbinsido at nag-iisip pa rin yung iba kung tatawid nga ba ito o hindi, pues sana noon pa nagreklamo sila kaugnay ng mga SET, Senate Electoral Tribunal cases. Yung SET cases na pinoprotesta ang isang senador na nanalo para sa termino ng 6 na taon. Ilang beses nang lumampas yan ng Kongreso. Tumawid ng Kongreso yung mga kasong yan. Nagpalit yung mga miyembro ng SET ng iba't ibang senador. Nagpalit yung miyembro ng SET ng iba't ibang justice ng Supreme Court. May nagreklamo bang hindi tumawid? May nag-question bang hindi tumawid? May nagsabi bang bawal yun? Wala naman. Ngayon, inuunawa ko na siyempre, highly politically charged to, may magko-question palagi. At hayaan natin ang Korte Suprema magpasa at mag-decide. Pero sa parte ng Senado,
klaro sa aming isipan na may basehan at batayan ang aming paniniwala at prinsipyo na ito'y tatawid sa Kongreso dahil wala dapat sinisimulang paglilitis ang Senado kaugnay ng impeachment o ano paman na hindi dapat tinatapos. Kailangan in open session i-convene ang court. Kailangan in open session i-refer yung impeachment complaint. Kailangan in open session sumumpa yung mga senador bilang judges. Ngayon, kung gagawin ko yan, tataliwas yata yan sa posisyon at paninindigan ko na buong ingat naming itutuloy ito nang hindi minamadali at walang ginagawang pagkakamali o misstep. Pag ginawa namin yan, parang binigyan mo lamang ng dagdag na namang rason ang nasasakdal na umakyat na naman at questionin yan. Dahil ideya at opinion lamang yan na wala naman tinatayuan talagang probisyon ng batas. Sir, parang sinasabi niya kasi, yung gagawin yung move naman is not you acting as a legislative body, but as an impeachment court. So, parang outside... Asan pa rin nga sa rules yan? Pag ginawa ko nga yan, kung ikaw si VP Sara, kakwestiyonin mo, hindi. Kakwestiyonin mo, di ba? So, ba't ko dadagdagan pa yun? Pero sir, sinasabi mo Sa ngalan na mamadali ito ngayon? Not necessarily, sir. No, so ba't ko gagawin? Ba't ko gagawin na pwedeng questionin? Pero the fact, sir, that you said na it may be considered, tama ba? Na pwede makonsider yun. No, I'm referring it to the Rules Committee and the legal team, but I'm answering you based on my opinion. As I said, sa opinion ko, ba't ko bibigyan ng bala at armas ang nasasakdal para questionin yung proseso namin? Why will I go out on a limb on something that's not been tested? Why will I do something that hasn't been done before? Lahat ng sinasabi kong gagawin namin, nagawa na dati ng Senate as an impeachment court o nagawa na ng Senate kaugnay sa ibang function namin kabilang ng SET. Hindi isang bagay na iniimbento ko lang ngayon sa ngalan ng impeachment complaint kay VP Sara. Ba't ba siya naiba? Sir, Hindi siya espesyal. Ang tingin ko hindi espesyal na impeachment to tulad ng mga pinagdaanan naming impeachment complaint. yes, sir, kung hindi manggagaling sa iyo, sir, yung initiative, let's say may majority members na nag-sign manifesto, calling you, urging you. That's not under our rules. Well, we can meet here. They can meet here. Majority can meet here. I can even join them. So in short, sir, hindi ka mapipressure kahit ng mga ganong opinion ng majority ng kasamahan mo sa Senate. Yung assumption mo, ang layo na. Sumulat pa lang si Coco, minority pa siya, majority ka na agad. Hindi, malayo na yun eh. Ang layo na. Pero sir, nire-raise yung idea na possibility siya. Hindi, it's not something far. Pero, I mean, if he gets the support of the majority members, then that becomes a possibility now. Ang layo na nga eh. Una, minority ang sumulat, ni hindi miyembro ng majority. Sabi ko, hindi ako sang-ayon, pero i-refer ko sa legal team, sa Senate rules, para i-considera nila. Dahil ayaw ko naman baliwalain basta-basta ang opinion ng isang miyembro ng Senado. Pero ang layo naman anong talon mo na biglang may majority, tapos may pressure, tapos magko-convene. Wala pa yun. Wala pa tayo doon. Pag nandun na tayo, at least makakain tayo uli sa labas. Para sagutin ko yan.